Okay? Ikatlo, ang haligi kailangan walang anay. Okay? May anay ka ba? Alam mo yung mga anay tinutuloy ko, Edson. You know? Ito yung mga buhay ng pagkabinata. Nabitbit mo pa siya hanggang ngayon. Ang mas mahirap na to, mas minamahal mo pa siya sa asawa mo. Alam mo ko ni Edson, yung ABS. Ala, babae, barkada, sugal. Wala kang alak. Sugal. Barkada. Babae. Meron. Huli-huli ka, Edson. Sige Rio, wala kang video talaga? Very good. Ano? Ano na? Magpapali daw siya. Tupali ka? Ako papali ka sana? Wow, naman. Susulatan mo po. Okay lang naman yan. At least maging pare di pamilya ka na. Padre di pamilya, hindi ka na pare. Padre di pamilya. No? Alam mo kasi, ang pinakamasarap na maging lingkod kung kaya mo pangasiwaan ang pamilya mo bago ang sambayanan mo. Diba? Kaya niloob ng Diyos mapapakita mo si Donna para, dahil alam ng Diyos baka hindi mo kaya mangasiwa ng napakalaking sambayanan. At si Donna, binigay siya ng Diyos para pangasiwanan mo sa napakalaking sambayanan ng pamilya. Okay? Kaya Ba't lumalabo siya? Starting today and so on, ang bawat sente mo na ikitain mo, yan ay hindi na sa'yo. Maliwanag. So, parang nahirap ako sumagot, Edson. Ano? Ano sa kanya na ATM? Suko na. Surrender na palang ATM. Alam naman niya ang number. Para sa kanya ATM, hindi mo niya alam yung number. Birthday ko. Okay, very good, Edson. Ano? Baka naman meron bang bukod na ATM na pagkupit. Malalaman naman yun. Okay. Security ka klaro na pagkasama mo. Ayan. Very good, Edson. Ano? Pinapakati kita sa napakagandang na yun. Ano? At least nakakuha si Donna ng isang napakabait at na responsableng asawa. Isang lalaki na walang bisyo kundi ang kanyang asawa. Nanalakit ka ba ng babae? O ikaw sinasaktan? Ano? Kurso na yan yan. Okay. Nananakit ka ng asawa? Ako nananapan. Ako? Hindi mo ba natin pag-usapan yan, ha? Okay. So, wala naman tayo. Record na naman yan. Maliwanag tayo doon. Babay sa Susan ko kay Papa to. Okay. Susan ko kay Papa. Yan. Pero dito kami sa Cavite. Dito lang hindi ka kilala sa Cavite. Hindi po, sa OPS kami nakilala. Okay. Siya ang ano ba? Love at first sight ba ang nangyari? Hindi ko po alam. Paano ka na in love kay Donna? Pareho po kasi kami nag-apply. Hindi kami na exam. Tapos, dalawa lang kami nandun. Talaga, tangkana, di ba? Exam ang ginaan niya, no? Tapos ang exam, pasado na kagad. Di ba, no? Ayan. O ba, iwan mo na kay Edson. Nakita na naman ako. Donna, kung si Edson ang haligi, ikaw ang ilaw. Okay. Pasensya mo na, Donna, ha? Medyo makalumang yung pag-uusapan natin. Okay. Pabor ka ba, Donna, na ang ilaw ay kailangan laging sa tahanan? Bakit may trabaho? May trabaho ka ba? Hindi po. Ano lang po, mother. Mother ka na? So, hindi ka pabor na ang ilaw ay laging sa tahanan? Depende po. Kasi... Bahala mo ba magtrabaho pa ulit? Okay, niliwanagin ko lang doon, ha? Pag ibinigit ko sa iyo yan, no? Ang bahay na walang ilaw, anong itsura? Madilim. Kaya maraming haligi. Pag wala yung ilaw, naghahanap ng ibang ilaw yan.
Papalitan ng ilaw. Alam mo sa Good Afternoon po, Mayor. Counseling ko siya. Alam mo ba, Donna? Ano? Alam mo sa ilaw pupunta yan pag wala yung ilaw. Alam mo saan pupunta ang haligi pag wala yung ilaw? Ibang ilaw, may ilaw. Sa bumukura-pura. Ilaw, okay, no? Pagpasensyahan mo na doon yung pinag-uusapan natin, ano? Kasi ito yung realidad. Di ba? No, kaya minsan kasi kawawa ang mga lalaki kapag halimbawa nakakakita ng iba. Pero never na tinatanong, pasensyahan na po, ano? Never na tinatanong ng mga babae sa sarili nila, saan ba ako nagkulang? Di ba, Donna? Yan na. Alam naman natin, one of your responsibility and obligations sa husband mo, yung ibigay mo ang pagiging inspirasyon mo sa kanya at maging ina ka ng iyong mga anak. Okay? Sige, ganito na lang, Donna. Para hindi tayo masyado mahirap sa usapin natin. Modern times na tayo. Kailangan magtrabaho ni Edson, kailangan magtrabaho ni Donna. Kailangan mo iiwan yung bata. Sino yung magbabantay na yun? Ay, naku. So, may idea kayo, Donna. Sino pa ba? Di kami. Na ang kukunin nyo kay Yaya. Yaya, Donna. Okay, ganito yan, Donna. Makinig ka lang sa akin na maigi. Sa kasal ko sila? Ay, hindi. Busy ka na ngayon. Akala ko tututol eh. Okay, makinig ka sa akin, Donna, ha? Hindi natin naiiwasan sa trabaho ang day off. Tama hindi, Donna? Okay. Day off. Day off ni Edson. May trabaho ka. Kinig ka. Kailangan ni Edson kumain ng tanghalian at hapunan. Sino ang maghahain sa kanya? Day off niya, may trabaho ka. Sino maghahain sa kanya? Nag-hire kayo ng yaya para sa anak niyo. Sino ang maghahain sa kanya? Si Yaya. Si Yaya. Alam mo, bubugis ka sa anak ko, kaliit niya. Okay, makinig ka doon, ha? Ngayon, tinawagan ngayon ng mga katrabaho niya, si Edson, dahil gusto nila mag-happy-happy. Hindi naman magdala-dala ng konti, dahil wala na nakakain sa bahay. Naiwanan, kawamadali ni Edson, naiwanan niya sa kwarto ng tuwalya. Ilang gig ba? Naligo siya. Sino mag-aabot ang tuwalya sa bahay? Donna, mag-isip ka, ha? 1 gig, 1,000 Si Yaya. Kaya Donna, mag-isip-isip ka na ngayon. Dahil pag uwi mo sa gabi, 1,000. pagbukas mo ng kwarto ninyo, sino tingin mo katabi ni Jesus sa kama? Si Yaya. Patay tayo dyan. Donna, di ba? And always think of it. Hindi mo pwedeng ipasa sa ibang tao ang responsibilidad mo at obligasyon mo. Dahil hindi ka na talaga. Asawa ka na ng isang responsableng asawa. Gets mo, Donna? And the only key na pwede mo natin gamitin, so sabihin natin is the word contentment. Kung kontento ka sa bawat ibigay sa'yo ng asawa mo at matulog ang i-budget ito. And as you said before, tinanong kita, gaano mo kakilala si Edson? Sabi mo, 10%. Ibig sabihin from that percentage, alam mo, kaya ng buhay, ang asawa mo, perfect na yung pinigay mo sa akin eh. Nagtitiwala ka sa asawa mo na kaya kanyang ibangon, kaya kanyang ipagtayo ng mansyon, kaya kanyang ibili ng lahat ng gusto mong pagkain. Tapos yung magandang dito sa inyo lahat. Pasensya na kayo. Marami ako para natin yung trabaho na mayroon ako kayo. Dami ko. Pero okay lang. Medyo ito. Kahit kumatagal na. Anyway. Nanin po ba? Si Edson po, Edilio, and Donna Marie Blancas Rodriguez.
Very true. Ang kasal ng civil, napakadali. Diba? Una-una na ma-comply lang ninyo yung mga requirements sa batas, which is wala kayong kasal. Hindi pa kayo nakakasal. Kung meron man, alam na dapat. At, yun na, okay ng mga dokumento. And then ang pangalawa, walang kukontra sa inyo. Meron mo ba gusto kong matanong? Wala po. Pagsalita na po ngayon, or malahing na ako. Ang pangatlo, kailangan mapatunayan mo sa nagkakasal kung sa ganyan mga kaya mamaya, kung mararamdaman sa inyo, ibigay sa inyo ng pagbabas-bas ng kasal. Anyway, tatanungin ko kayo. Wala. Ikaw ba, Edson? Ikaw ba ay umarap sa akin? Sampu ng mga magulang witnesses mo nandito upang pakasalan si Donna Marina Rodriguez. Ang kusang loob. Walang pumilit sa'yo. Hindi ka napipilitan. Sigurado pa. Baka mamalig siya ako muna. Pagliling ko mo. Hindi mo sasaktan. Siya po sinasaktan. Kasi, kung naman doon, kung ba yung marap sa akin, mapapakasalan si Edison Edilio. Ang kusang loob, hindi ka napipilitan, walang pumilit sa'yo, hindi dahil buntis ka, kaya kayo, hindi dahil doon, pakamamali mo siya ang buhay, maglilig ko rin mo, at hindi mo rin sasaktan. At lalo na hindi mo siya ate, ha? You know, kaya ako tinatanong, kasi malinaw lang naman. Muna, bakit ka naman bakit hindi napilitan? Hindi dapat kayo mapilitan. Hindi dapat isang bata ang maging dahilan para kayo mag-desisyon. Dapat talaga sarili mo. So may mga pinasala ko tayo na this. After 5 months, 1 year to 2 years na hiwalay, nakakasakit tayo. Diba? Napakahirap nang napipilitan ka dahil may anak ka. Hindi ka hihiyan ang presyo na ibigay sa inyo o kahit ito'y kasalanan. Di ba kasalanan naman talaga nagawa niya eh. Huwag niyo mong dalawa na another kasalanan na mag-iiwalay din kayo afterwards. Di ba? Kaya yung sinasabi ko kung bakit hindi ko. Kaya hindi mo dapat saktan. Una-una, sa lalaki, may batas tayo. Violence against women and children. Hindi mo pwedeng saktan o pasamayin ng loob. Dito naman. Ang dami yan. Pagka ginawa mo yun, ulong, tap-tap. Totoo yun. Kaya ako lang binabanggit sa batas na yan. Doon naman ay sana hindi mo ito. Dahil sa pagkakataon, ano mo, sa natural sa mag-asawa, ang mga diskusyon, pero hindi dapat magsakitan. Natural na mag-away, walang perfectong nagkasama. Diba? Minsan talaga dadaan sa pagsubok. Hindi na naman kayo kahit kasama na kayo. So, totoo lang. Ako, ilang taon ko nakasama yung asawa ko bago ko pinasahan. Nagpakasama ko, 40 years old ako. Dahil sa takot ko, may mga anak na rin ako. Siyempre marami yung pagdaanan through the years. Ayaw ko magkamali. Kaya nang desisyon ako talaga. Ganun dito. Mahirap lang sa akin. Hanggang ngayon, di ba, 5 taon na kami. Hanggang ngayon, meron pa rin kami pagkatalo. Natural yun. Kaya nasa sa inyo na lang paano nyo haharapin. Diba? Yung problema ng dalawa. Okay, masyadong magpapalala sa labas. Parang susunod ng ibang tao. Magulang man natin. Dapat kayo dalawa lang. Diba? Magtulong payo ba? Kumuha ng payo sa mga ninotino. Pero ultimo, may desisyon sa inyo pa rin. Diba? May magsusunod na, sige, awayan mo. Sige, ibig na pagpatayin yung dalawa. Awayan mo. Ito naman nangyayari po yan. Isa sa mga magulang din. Kaya dami ng kakagulo. Diba? Yan ang mga payo ko sa inyo na sa
ako, tiga-late ka rin. Later. Kanina, may ulit sa akin yung meron niya. So anyway, yan lang po yung makakaya. Alam mo din sa Macor, kaya pinopromote ko Sunday, Family Day. You have to make time para sa pamilya. Diba? Sometimes, alam mo yung minsan pagkakagulo, hindi pag-uunawaan, mag-asawa. Minsan kami minsan komunikasyon eh. Trabaho tayo, trabaho, uwi na tulog. Mag-asawa na eh. Tapos tutulog na lang, gising ng umaga, wala kami. Pero make it point. Sunday, wala na ako. Hindi na ako maalis. Hindi, kasama ko siya. Nandiyan yung nagulisinin, nagsisimba kami, nandiyan yung time para mag-shop, mag-groceries. Wala, yun. Tapos isang pamilya. Diba? Napakahirap kasi na naaasa naman sa iba. Kaya yun sa mga parang sa Macor, kahirit ko, yung mga senior-citizen natin, hindi ko dito na, senior-citizen, tsaka PWD lang. Pero kailangan dito natin ito. Ayaw ko sila makulong sa bahay lang nila. Kaya ngayon, pagka Monday, Tuesday, kung mga unang taon, talagang puno SM ng mga senior-citizen. Ngayon, meron na tayo ngayon. Hanggang Sunday, meron na, apat na araw na sila. Kasi gusto kong mapakita na Thursday at Sunday. Parang Thursday at Sunday. Nagdagdag natin. Kasi gusto ko lang yan, lumalabas sila kahit paano. Ay meron silang outlet. Kaya sa akin yung banding, ano ko ko na-inspire? Kasi nakita ko yung matatanda. Na minsan yung mga matatanda na kahit tanda, magkakawa ng kamay, pambihira rin sa matatanda. Kalimitan, pagtanda, kasama tumatanda na rin yung na ipagbuwasan. Diba? Ewan ko kung may tatamaan mo dito. Una, pagka nagkaanak, isang problema na, attention sa bata na. Hindi magtabi, hindi na kayo magkatabi. Lalo na pagka nagkaapo. Isa wala na. Magkaiba ng pama na. Totoo na nangyayari. Dito sa atin ganyan ang problema. Kaya minsan, hindi naman nagiging dahilan. Minsan nagiging dahilan ng paghihina ng samahan ng relasyon. Kaya minsan nakakaisip ko yung may mga tukso eh. Yes. Hindi mo mawala tukso sa mundo. Nandiyan yan. Diba? Hindi mo maiwasan. Diba? Tao ka lang, mahina. So, pero hindi dapat maging dahilan yun. Na magkaroon ka ng paraan o butas para diba? Kaya yung pahit sa inyo, sentro nyo ang ating Panginoon. Diba? Nasaan yung Biblia kung bibigay sa ako? Pero, yan ang aking bibigay sa inyo ng bago. Para lang at least kahit paano malito, maganda na kayo at mag-define na sa kayo dalawa para mabasa nyo man. Ako hindi ko na mababasa yun. Para masentro na ang buhay ko sa inyong pamilya. Okay? So ito yung bibigay ko ng pagkakataon sa inyong dalawa. Ito yung pinaka-importante para sa akin. No? Nahihingi ko kayong tumayo at lalong pa bagong result yung mga sinyo sa bawat isa. Isumpahan ninyo personal, mo sasabihin sa magiging asawa mo. Tingin ko ito yung first time mo sasabihin sa kanya. So, ganun yun. O parating araw-araw, sasabi nyo. Pero, mas nagiging kaharap kami lahat. Dahil ko nararamdaman. Ito may mga umiyak. Ay, pala ako. Dito, makakikita. Sa pagkasalita mo, sa harapan ng mga mahal. Ito yung nasa sa loob. Okay, mahiyak. Tayo na tayo nandito. So, ito yung napaka-importante aking tingin ko, para sa akin, sa mga kinakasama. So, hindi ko tumayo, Edson at Dora Marie, dito sa aking harapan. At, nandali mo, ginawa ko sa akin, pupunta ko kayo. Pangawarin lang natin sila. At, mamaya, yan o, meron naman, i-YouTube nyo kagad. Para napalabas sila. Yan, hindi ka. Babae dito. So, ikaw muna, Edson. Tama na, ikaw muna. Tandaan ninyo, ang sing-sing na to, hindi yung halaga, importante rito. Halaga rito, simbolo. Simbolo ng pagmamahalan ninyo. Ito rin, maaaring magligtas sa inyo sa misa sa kapakanan sa puso. Kahit saan pa kayo dalawa. So, ikaw magkakaton,
sa kaliwang singsingan, singsingan niya, kaliwa. So, baka ng kaliwang kamay niya, bago may suot dito, tingnan mo siya sa kanang mata. At sabihin mo, dahil, singsin ako, ano wala, aking ganito, whatever, gusto mo pa ako sa kanya. Hindi mo kailangan. Kapapis pa. On the spot. In English, Tagalog, Bisaya. Bisaya. Okay na. So, it's your time. Misis ka na ako, so mababalik ka na yung nido ko. Sana alagaan kami ng anak mo. At sana hindi ka naman sa ano mo, hindi ka na sa Ano naman? So, napatunayan niyo sa akin. Bakit lalamig ang ko kayo? Hindi mo siya. Napatunayan sa akin. Minsan, ikaw, Edson. Bono, Etilio, at Donna Marie Blancas Rodriguez. May ako yung kakati mo sa kinakasalan. Congratulations, Mr. Kiss the bride. You may kiss your bride. First legal kiss. First legal kiss yan. Kapatid lang. Dapat siya medyo matagal. Dapat pinami. Wala ka ng problem? Naiintindihan kasi. Sabat ako one more time. You may kiss your bride. Hindi ba siya? Ano ba yan?